sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na pagindapatin ng Panginoon ang aming mga puso sa Panginoon para sa iyong harapan, Panginoon. Lord, ang aming mga puso, Panginoon, linisin niyo, Panginoon, ang aming isipan, Panginoon. Lord, alam po namin hindi kami karapat-dapat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Pero, Panginoon, napakabuti mo, Panginoon. Sobrang faithful ka po, Panginoon, sa iyong mga anak. Maraming salamat, Ama. Sa iyo lamang namin ibinabalik ang lahat ng papuri, Panginoon.
Amen. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, Father. Panginoon Diyos, gawin mo, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon. Sa iyong kalooban, Panginoon, sa iyong will, Panginoon. Gawin mo, Panginoon, kami mga banal, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Bagamat, Panginoon, kami marumi, Panginoon. Turuan niyo, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, na pagpakumbaga, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Hinisin niyo, Panginoon, ang aming mga puso, hallelujah. Lord, save our heart, Panginoon. Save our heart, Lord Jesus. Puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagdidamating mo, ikaw ay mamasdan. Nakaliig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagdidamating mo, ikaw ay mamasdan. Nakaliig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lugnog ka ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paulit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Lord Jesus. Patuloy po namin dinulog sa iyo ang aming puso, Panginoon Diyos. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagdidamating mo, ikaw ay mamasdan. Nakaliig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lugnugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, Diyos, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lugnugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Amen. Come on, church. Higit po natin ating mga mata. Sabihin po natin sa ating Panginoon Diyos, Lord, save our heart, Panginoon. Lord, tinulog ko sa iyo ang aking puso. Panginoon Diyos, linisin mo ang Panginoon. Lord, alam ko, Panginoon, na marami akong pagkukulang sa iyo. Marami akong kakulangan, Panginoon, pero hindi niyo po yung tinitingnan, Panginoon. Patuloy niyo rin pa rin po akong binibigyan ng blessings. Salamat, Amen. Sa kabila, Panginoon, ng pagsubok. Sa pandemyang ito, Panginoon, na nanatili akong malakas, Panginoon. Salamat, Lord God, sa pagpuprotect mo, Panginoon, sa aking puso. Lord, please always
tanghaling, Lord, Ikaw lamang ang aming kinakapitan, Panginoon. Salamat, aming Ama. Sa mga oras na ito, Panginoon Diyos, loobin mo, Panginoon, na aking puso, Panginoon. Na maging banal, Panginoon, sa iyong harapan. Linisin mo ako, Panginoon Diyos. Hallelujah, Father. Yes, O God. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuring pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuring pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuring pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuring pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, O Jesus. Hallelujah, come on, church. We worship your God. Hallelujah. We glorify your name, O Father. Oh, Jesus, we worship you this day. Hallelujah. All glory unto you, Panginoon. Hallelujah. All the praise, all the honor, all the worship, all the praise to you, O Father. We give back to you, O Lord. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Everybody say, Amen and amen. Hallelujah. And to God be all the glory. Tayo po ay magbukas ng ating mga Bible. 1 John. 1 John chapter 4. 1 John chapter 4. Sa pinakahuli-huli na po ng ating Bible yon, bandang likuran. Magandang umaga po sa ating lahat. Pag nahanap na po natin ang 1 John, unang 1, chapter 4,
verses 7 to 12. Tayo po ay tumayo bilang pagbigay galang sa salita ng Panginoon. Pag nahanap na po natin ang ating teksto, unang John, chapter 4, verses 7 to 12. Tayo po ay tumayo bilang pagbigay galang sa salita ng Panginoon. Nahanap na po? Sige, babasahin ko po. Sa mga hindi pa nakakahanap, tulungan po natin sila na mahanap. Sa may likuran. Okay, 1 John chapter 4, verse 7 to 12. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa iniibig natin ang Diyos, kundi tayo ang iniibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, dahil ganun kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Tayo po ay manalangin. Tayo mo ko at umikit. Medyo maano yung aking mic, mabasag yata. Tayo manalangin sa Panginoon. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na muli kami ay binigyan mo ng pagkakataon na makadulog sa inyong harapan, Panginoon. Sa pagtitipon, Panginoon, every Sunday, O God. Salamat, Lord, sa kabila ng mga maraming hadlang, maraming pandemic, maraming gawa ng kaaway sa buhay namin, maraming kaabalahan, Panginoon. Salamat, God, pinagtatagumpay mo kami every Sunday na makarating, Panginoon, sa ating tagpuan, Panginoon, sa ating tipanan, Panginoon, na kami ay magbalik na papuri at handog sa inyo, O God. Pagsamba, Panginoon, at pagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat, Lord, sa puso ng bawat isang naririto at sa aming mga takapakinig, Panginoon. Tagapanood, O God, ay patuloy na abot din namin ang aming mga panalangin sa bawat isa sa amin. Panginoong Diyos, samahan niyo po kami. Ang aming puso, ang aming isip ay buksan niyo at patuloy, Panginoon, ibabad mo kami sa inyong espiritu, sa iyong salita, sa iyong kapangyarihan, sa iyong pag-ibig. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maupo po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Napakaganda po ng ating devotion kahit na-late po ako, naabutan ko po yung pag-ibig. As a Christian, we ought to love each other. So, ang pamagat po ng ating message ngayong umaga ay God's love o pag-ibig ng Diyos. So, maraming definition ng pag-ibig na actually ginagamit natin yung salitang love in a very casual way. I love to exercise. Yan, mga ganyan, no? I love your hairstyle. I love that dress. So, ginagamit lang natin yung salitang yun ng napaka-normal, napaka-basic lang, napaka-casual lang. Ngayong araw na to, pag-usapan natin kung ano ang tunay na meaning din o paano natin mas maintindihan pa ang pag-ibig. Pag-ibig, yung salitang pag-ibig, lalong-lalo na po ang pag-ibig.
ng Diyos. Kaya yun po yung ating pag-aaralan ngayong araw, although napahapyawan na kanina, ngayon po ay mas lalo po natin didiinan, no? Emphasize. Sige po, una po na tatlo lang po yung ating tatandaan. The source is God. O yung start off or start up ng love. Number one, keyword is the source. Saan galing ang pag-ibig? Pangalawa, show in Christ. Start from God. Number two, show in Christ. So, paano naipakita ang pag-ibig? Paano natin nakilala ang pag-ibig? Paano natin na-encounter ang pag-ibig? Yun yung pangalawa. At yung pangatlo, sin in us. So, nakikita sa atin. Sige po, mauna po tayo sa ating number one. The source is God. Verse 7 and 8. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay isang eternal being. Ibig sabihin, nag-i-exist siya bago pa man ang panahon, bago pa man ang space na ito, bago pa man ang universe na to, may Diyos na. Nag-i-exist siya nung panahong wala pa tayo. So, sabi dyan sa verse 7, ang Diyos ay mula. Ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Sabi niya, mag-ibigan, mga minamahal, mag-ibigan tayo. Love each other. Why? Sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Galing sa Diyos ang pag-ibig. Na-imbento ang pag-ibig, ang source nun ay ang Diyos. At pagdating sa verse 8, sapagkat ang Diyos ang pag-ibig. Hindi lang po mula sa Kanya ang pag-ibig, kundi siya mismo ang pag-ibig. Parang nagsasabi ako, si Daisy, isa akong babae, yun ang pagkalikha sa akin. Ako ay isang Pilipina. Yun ang clarify ng aking pagkatao. Kumbaga, package sa akin, nandun na sa akin yun. Sabi ko, hindi ako nabuhay tapos mag-start na maging Filipina, doon lang ako naging Filipina, nag-process siya, hindi. Kundi, hindi ganun, kundi ang pagiging Pilipina ko ay mula nung ako'y nabuo. Same is true, sa pag-ibig ng Diyos, hindi siya nag-start na maging loving at hindi rin siya naging loving nitong huli na. Kundi, sa Kanya mismo, nagmula ang pag-ibig at sabi nga dyan sa verse 8, siya mismo ang pag-ibig. Kaya kung gusto mong umibig, kung nakaka-experience ka na ng pag-ibig, kung gusto mong aralin ang pag-ibig, ang totoo, ginugusto mo ang Diyos. Inaaral mo ang Diyos at ini-experience mo ang Diyos. Because God equals love. Ganun po yun. So dahil ang Diyos ay pag-ibig, at siya lang naman mag-isa nung umumpisa, sandali lang. Paano niya isushow yung pag-ibig? Sinong inibig niya? Ganun tanong, no? Sinong inibig niya nung umpisa? Siya lang naman doon. Wala pang mundo, wala pang universe, wala pang Eva at Adan, wala pang time na naimbento, wala pang ganun. Siya ay eternally love na. Nasa katawan na niya, nasa katangian na niya, nasa pagkatao na niya ang pagiging love. Lovingly God, loving full, or ano pa bang pwede nating express para sa kanyang attributes, no? Sino ang inibig niya habang siya lang naman ang mag-isa doon? Di ba dapat ang pag-ibig sinishare natin sa iba?
Ang meaning ng pag-ibig is to seek the good for others. Hinahanap mo, ang pag-ibig po hinahanap mo o ibinibigay mo kung ano yung nakakabuti sa kanya. Sa ibang tao, sa ibang nilalang, sa iba. Hindi sa'yo. So ang pag-ibig, ang function niyan, ang galaw niyan, kung bakit niya na-imbento, ay para umibig para sa iba, sa ikabubuti ng iba. Kaya kapag hindi na napapabuti ang kalagayan, hindi talaga iniibig. Kasi ang aim ng pag-ibig, mapabuti ang isa. Nagsasacrifice siya or nagmamahal siya, gagawa siya ng bagay para makinabang yung isa, bumuti itong isa. Hanggat hindi yon ang nangyayari at sumasama pa nga ang kalagayan niya, ay hindi po pag-ibig yan. Ibang klase po yan na damdamin o emosyon o anumang interest sa iyo. No? Hindi po ito pag-ibig. So, sino ang inibig ng Diyos? Alalahanin po natin na ang ating Diyos ay God in Trinity. So, nandun na si God the Son, God the Holy Spirit. So, nagpa-function na sila in love, family, love, before time existed, before universe, before time and space na makita natin at mabuo. Sila ay nagpapakita na ng kanilang pag-iibigan. Maraming talata sa Bible. Actually, John chapter 5. Sandali lang po John chapter 5. Ito na, may tanda ko lang. 17. Sabi dito, ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama, 5 verse 17, ang aking Ama ay patuloy na gumagawa hanggang ngayon, at gayon din ako. Lalo namang pinagsisikapan ng mga pinuno ng mga Hudyo na ipapatay siya sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama, at sa gayon ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, pakatandaan ninyo, na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama ay siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya rin ginagawa ng anak. Sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya at higit pa sa mga ito, ang kanyang mga gagawin ipapakita sa kanyang Ama upang kayo'y humanga. Kung paanong binuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman ang mga binubuhay ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humatol kanino man ang Ama, sa halip ay ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang maparangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa anak. So, nagmamahalan silang mag-ama at ipinapakita nila ang paggalaw nila at pag-function through Holy Spirit. So, yun yung gumagalaw. Silang tatlo. Sa umpisa pa nagmamahalan na. Sabi ni Jesus Christ, ay ang lahat ng gagawin ko ay gagawin ko para sa aking Ama. Para mag-glorify siya. Para makilala siya, sumikat siya, mapapurihan siya, mapunta sa kanya ang mga palakpak at atensyon. Ito naman si Ama, wala rin ginawa, kundi i-glorify din ang anak. Lahat ng maisipan ko, lahat ng gagawin ko para sa anak ko, mahal na mahal ko ito eh. Nagmamahalan sila before time existed. Sila pa lang. Sa sobrang pagmamahal ng Ama sa anak, kahit ano ibibigay niya sa anak. Ito namang anak, grabe talaga itong pagmamahal ng Ama. Sige, gagawin ko rin to para ipakita ko rin sa kanya yung pagmamahal ko. Nagbabalik-balikan sila ng kanilang pagmamahal at anuman ang gagawin ng Ama, sabi dyan, ginagawa ng anak. At anuman din ang ginagawa ng anak para sa Ama. Hihigitan niya yung kanyang ginagawa para sa anak hanggang sa isang araw, ayun nga, naisipan ng Ama. Gusto niya pang papurihan yung kanyang anak. Gusto niyang ipasikatin yung kanyang anak. Itaas, i-glorify. The more na mag-glorify yung kanyang anak at natataas, nakikilala, nadadakila, the more din na lalong nag-i-effort naman si Jesus. Naku, lagi ko itong
ibalik sa aking ama. Lalo din niya ginagawa yung kanyang gawain. Pagsunod, papakumbaba. Sa lahat ng sabi niya nga sabi niya ang ginagawa ng ama ay siya rin ginagawa ng anak. Sapagkat binamahal ng ama ang anak at ipinapakita sa anak ang lahat ng ginagawa niya at higit pa sa mga ito ang mga gawang ipapakita sa kanya ng ama upang kayo'y humanga. Ang pag-ibig nila ay mainit. Ang pag-ibig nila ay intimate sa isa't isa. Hindi nila mapigilang hindi magmahal kasi nasa mga katawan nila nag-uumapaw ang mga pag-ibig. Sa kanila yung source, sa kanila nagmula. Meron nananalaytay sa kanilang pagkalikha, yung meron sa bawat isa sa kanilang pag-ibig. Sa kanila nagmula yung damdamin na yun, yung emosyon na yun, yung word na yun, yung salitang pag-ibig. Dahil sa sobrang pag-ibig ng ama sa anak, sabi niya, okay, gagawa ako ng isang human race, ng isang hukbo ng sangkatauhan. At walang ibang gagawin ang mga taong ito dahil mahal kita anak, gusto kong mahalin ka, gusto kong sumikat ka, gusto kong makilala ka. Kaya gagawa ako ng mga tao na walang ibang gagawin kundi sambahin ka, kundi purihin ka, kundi pasalamatan ka. Kaya tayo nabuo dahil sa pag-ibig ng Diyos. Bakit gumagawa ang mga tao ng kabutihan? Mga soldiers, nag-alay ng buhay nila, mga parents, nag-alay ng buhay nila para sa mga anak, kahit ang mga mag-asawa, or sino man nagmamahal, nag-aalay, gumagawa ng kabutihan. Hindi yun nagmula sa kanila. Yun ay nagmula sa biyaya lang ng Diyos. Ang pag-ibig ay hindi nagmula sa iyo at hindi rin nagmula sa akin. Hindi nagmula sa atin ang pag-ibig. Ang pag-ibig, sabi doon sa verse 7 na binasa natin, ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Kaya kung gusto mo ng pag-ibig, ginugusto mo ang Diyos. So, tayong mga nilikha ay nandun sa pag-iibigan ng Trinity. So, napasali tayo sa eksena nila, sa environment nila, sa pamilya nila ng pagmamahalan. Napasali tayo sa eksena, pagpasok natin doon sa mood nila, sa environment nila, nag-iibigan ang lahat. Kaya dapat tayo makita sa atin ngayon yung pag-iibigan. Kasi yun nga yun, na-cut off nga tayo doon Nahuli tayo doon nasama tayo, napasama tayo sa piyesta ng pag-ibig. Piyestahan na to. Ang pinagpipiesta ay ang pag-ibig. Walang katapusang pagpaparanas sa mga pag-ibig sa isa't isa. Kung anong gawin ng anak, bigay sa ama. Kung anong gawin ng ama, bigay sa anak. Yung Holy Spirit naman, yun yung nagtatrabaho, yun yung kapangyarihan ng bawat isa sa atin na meron nun. Kaya sabi dyan, they are glorifying each other. Maraming verses sa Bible. Actually, si Apostle John ay isang apostol na tinawag na siya Apostle of Love. Kasi wala na siyang sinulat, kundi puro pag-ibig. Yung aklat niya ng John, napakadaming talata na puro pag-ibig. Pagdating dyan sa 1 John, 2 John, 3 John, puro din yan pag-ibig. Mantakin nyo dito sa 1 John chapter 2. Chapter 2, verse 7, mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo mula pa sa simula. Ito'y ang mensaheng narinig ninyo. See? Ang bagong utos, 9. Ngunit maituturing na isang bagong utos ang isinulat ko sapagkat napapawi ang kadiliman at lumiliwanag ang tunay na ilaw. Ang katotohanan, ito'y nasaksihan ng buhay na si Kristo at nakikilala rin naman sa atin. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at hindi siya nagiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Chapter 3, verse 11. Ito ang mensaheng narinig na ninyo sa simula pa. Magbahalan tayo. Inulit-ulit niya hanggang makarating dito sa chapter 4. Dinidiinan niya sa nila, baka hindi nyo pa rin nagigits.
Magbahalan tayo. Sandali lang, hindi nyo pa rin yata nagigits. Magbahalan tayo. Chapter 4, sandali lang, hindi nyo pa rin nagigits. Kung tayo'y sa Diyos, dapat tayo'y nagmamahalan sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. In fact, ang Diyos ang pag-ibig. Baka na-mislead kayo or na-misinterpret ninyo ang pag-ibig. Wala nang ginawa si John kundi diinan kada chapter yung kanyang sinasabi at tinuturo sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ang source sabi dyan, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay ang pag-ibig. Dapat po, kaya nga may salitaan eh. Hindi po yung papasok tayo dito at sabihin na, Lord, minamahal kita. Talaga, Lord, hindi po ikaw ang naunang nagmahal. Kaya ka nagmamahal dahil may nagturo sa'yo niyan. May nag-initiate sa'yo, may unang nagparamdam sa'yo. Walang alam ang mga tao, malibang turuan sila ng Diyos. Yung umpisa. Kaya, sabi nga dyan eh, pag nagsasalita tayo, hindi natin minamahal ang Diyos, kundi ang Diyos ang una talagang nagmahal sa atin. Romans 5:8. Nakalagay po dyan sa Romans 5:8. Romans 5:8. Ngunit, ipinadala ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Paano ibinigay ng Diyos? Pangalawa na po tayo. Paano ipakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig? Paano sila nagbahalan sa taas? Paano niya ipakita ngayon yung pag-ibig doon sa mga nilikha niyang sangkatauhan? Ang sabi dito sa Romans 5:8, show in Christ. Pangalawang punto, show in Christ. Bakit po? Nung tayo ay hindi pa maayos, nung tayo ay gumagawa pa ng kalokohan, nung tayo ay hindi pa nakakarating sa simbahan, di pa nagbabasa, di pa marunong manalangin sa Diyos, di pa nag-exist. Bakit nag-exist na ba tayo nandito si Christ? Wala pa. Calendar 0 yun eh. Ngayon, calendar natin, year 2020 na. Dumating si Christ dito. Year 0. Wala pang kalendaryo. Pandito na si Christ. Nag-exist ka na ba nun? Wala pa. Baka nga lolo at lolo mo, wala pa din. Tagal ng panahon. 2,000 years na ang nakalipas. Mula nung magpunta si Jesus Christ dito para ipakita ang pag-ibig ng Diyos. Dahil hindi, sabi dyan eh, sa verse 12, kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos? Dahil hindi natin kayang puntahan sila sa langit at maramdaman yung pag-ibig nila. Sila ang gumawa ng paraan para maramdaman natin ang pag-ibig nila. Pag dumikit sila sa atin, sabog tayo, mamamatay tayo sa kabanalan at sa kapangyarihan nila. Kaya ang ginawa, nagkatawang tao si Jesus Christ. At least pag dumikit tayo kay Jesus Christ, mamuhay si Jesus Christ sa mundo, nakikita, nakakasama ng mga tao, hindi sasabog, hindi mamamatay. Kaya gumawa ng paraan, Jesus, ay sabi dyan, bugtong na anak, ibinigay, punta ka sa baba. Bakit? Ang gagawin sa baba? Ipakita mo yung pag-ibig natin, paramdam mo. Kailangan bumaba ka doon, ipakilala mo tayo. Hindi nila tayo kayang kilalanin dito, hindi tayo ang naghahanap sa Diyos. Tayo po, sila po ang inabot tayo, yun ang Christianity, no? Ang Diyos ang bumaba para ipaliwanag yung gusto niya ipaliwanag sa atin na hindi nagigets. At hindi pati natin kaya kahit gustuhin pa natin. Limited lang ang ating utak, kaunawaan, isip, kaalaman. Kaya siya ang bumaba para ipaalam sa atin, i-show. Ganito ang pag-ibig. Hindi yung ikaw ang umibig ha, sabi dyan sa verse 8, verse 9. Sabi dyan, no? Verse 10 rather. Ito ang pag-ibig. Hindi sa iniibig natin ng Diyos. Hindi yan yung pag-ibig. Dahil kung i-level mo, i-define mo ang pag-ibig batay sa'yo, hindi yan yun. Dahil ang totoong definition ng pag-ibig, nandun sa Diyos. Kaya yung mga pag-ibig na nandyan, fake love.
Kasi ang original, mga class A lang yan, ang original, nandun sa taas. Amen po ba? Sabi dyan, nung tayo ay masama pa, while we are yet sinners, Christ died for us. Alam mo, wala ka pang ginagawa na mabuti. Actually, hindi ka pa nag-i-exist, patay ka pa. Sa pananampalataya, wala ka pa sa Diyos. Nagtumbling-tumbling na sila para sa'yo. Gumagawa na sila ng eksena at in-execute na nila yung plano nang wala kang kooperasyon. Sila-sila lang. Tapos sasabihin mo, nanampalataya ka. Tapos sasabihin mo, may part ka. Tapos sasabihin mo, ikaw yung nagmahal, ikaw yung lumapit sa Diyos. Ikaw yung nag-decide na lumapit sa Diyos. Hindi po totoo yun. Mali po yan. Ang Diyos ang umabot sa atin, hindi natin kayang hanapin ang Diyos. Diyos ang naghanap sa atin. Kahit kailan di papasok sa utak natin na hanapin ang Diyos. Malibang gamitin ng Diyos. Ang puso mo, gamitin ng iba para abutin ka. While we are yet sinners, while we are yet dead in our trespasses and sins, Christ died for us. Para ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil, sabi nga dyan, love is seeking for the best. Love is seeking the best for others. Ang Father, minahal niya na sobra ang anak. Kaya, gumawa siya ng human being, human race, para ibigay sa anak na walang ibang gagawin nitong mga human race na ito, kundi palakpakan itong anak. Naalala niyo po yung piging, kasalan, na yung ama nagpagawa ng kasalan para sa kanyang anak. Lahat inimbitahan, lahat binigyan ng supply, ng damit, ng kung ano naman, invitation, para dun sa anak. Kasi wala siyang ibang aim, kundi dun sa anak. Ganito po yun. Ganito po yung eksena natin. Pag napuri na yung anak, tuwan-tuwa naman yun si anak. Naku, grabe naman kung ama ko talaga gumawa pa na sa... O sige, ang gagawin ko naman dito sa mga nilikhaan niyang to, na gusto pala'y palakpakan ako, ang gagawin ko sa kanila, tuturuan ko sila. Mamahalin ka, kaya nga, ganito kayo, manalangin. Ama namin nasa langit. Hindi niya sinabing, sa kanya, pinapasa niya din doon sa ama. Yung human race, tinuruan niya, doon. Ang Father nagsisik ng glory sa anak, ang anak nagsisik ng glory para sa Father. Na-involve tayo sa eksena ng pagbabahala nila. Vice versa. At dito tayo napunta before time pa. Noon pa man, di talaga tayo nag-i-exist para sa mga sarili natin. Di tayo nabuhay para sa asawa lang natin. Hindi tayo nag-exist para sa career lang natin. Hindi tayo nabuhay para sa kung kanino lang, kung kanino pa man. Kaya ka nag-exist para doon sa pag-iibigan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Pag mali po ang ating idea doon sa ating existence, na hindi na po natin nahihit kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. Mali po yung ating alam. Hindi, paulit-ulit ko sinasabi ang mga electric fan. Kaya sila nag-i-exist, kaya sila nabuo para bigay ng hangin. Hanggat nagagawa nila yan, okay yan. Tama yung existence nila, ba't sila nabuo? Same is true sa atin. Kaya tayo nabubuhay ngayon para magbigay ng papuri sa Diyos, mag-ibigan. Hanggat hindi yung nangyayari sa buhay natin, wala tayo sa pamilya ng Diyos. Wala tayo sa environment ng Diyos. Or rather, wala sa atin ng Diyos. Pag pumunta ka sa isang ito, pangatlo na po tayo. Anong kasunod natin? See in us, shown in us, makita sa atin, visible sa atin dapat yung pag-iibigan ng Diyos. Una, sabi dyan sa verse, basahin po natin, verse 9. Inihahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa iniibig natin ang Diyos,
kundi tayo ang iniibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. So pinadala si Jesus Christ dahil nagkamali ang tao, dumating si Satanas para yung human race na kasali doon sa plano, ganyan pala ang plano nyo, mag-ibigan. Isali niyo yung mga tao para sa pag-iibigan, magmahala na lang lahat. O sige, iigsay na si Satanas. Tuturuan mo yung mga taong yan na hindi na umibigyan. Dahil kapag hindi yan umiibig, lalayo sila sa presensya ng Diyos. Wala sila sa environment. Wala sila sa area, sa zone ng pagmamahalan. Kaya pupunta ako doon para guluhin ang mga taong yan. Kailangan walang pag-ibig, kaya ka nagiging salbahe. Kaya ka nagiging ganyan, kaya tayo nagiging walang manid. Kaya tayo nagiging walang awa, walang pagpapatawad, walang pagpapasensya, walang pagtitimpi. Lahat ng hindi sa pag-ibig, dinadala ni Satanas sa atin. Para mapalayo tayo sa zone ng pag-ibig ng Diyos. Kaya pala tayo ay minsan loveless. Christian nga, pero loveless Christian. Without love. Kasi nadadaya tayo ni Satanas. Hindi ka nag-i-exist para sa me, myself, and I. Hindi ganun. Pag pumasok ka sa isang flower shop, pupunta ka doon at pagpasok mo, maraming flower doon, amoy-amoy na, bango-bango na talaga. Paglabas mo, magiging amoy bulaklak ka din, mabango ka din kasi nadidikitan ka ng mga samyo ng bulaklak. Sa Emistro, pag pumasok ka sa mga perfume shop, sa dami ng pabango doon, masagi ka lang doon, papadikit ka lang, mahalimuyak ka na sa bango. Kapag ikaw po ay nasa pamilya ng Diyos, dapat nangangamoy Christian, nangangamoy pag-ibig din. Amen po ba? Amen. Kasi doon umiikot ang Trinity, doon sila, yun ang function nila, yun ang existence nila, ang pag-ibig. Nakat up nga tayo, nadali nga tayo doon, napasama tayo. Dapat tayo din, ganun ang rolling, ganun ang lifestyle. Bakit? Ganun nga sila Doon nga tayo napapunta, doon nga tayo napasali sa plano Dapat yung lifestyle natin, umiibig din, nagsisik din ng kabutihan para sa iba. Wala, hindi mapakali hanggat hindi nabibigay yung glory sa isa. Hindi mapakali hanggat hindi din napapaigit itong isa. Ito po ang lifestyle ng isang taong nasa pamilya ng Diyos. Kasi nga, ang teksto nito, Christian na po. Kaya nga, mga kapatid na ang sabi dyan mga minamahal. Hirap na maging Christian ngayon, Mga solo Christian. Loveless Christian. Basta siya ay nanampalataya at saved sa Panginoon. Tapos, walang care, hindi mo makita yung pagsisik na glory, pagbibigay ng kaibigan sa isa. Baka nga nagbibigay pa ng kasiraan. Kapag loveless Christian tayo, we are not in the family of God. So, sabi ni Lord, hindi natin na-experience yung power ni Lord, yung pag-ibig ni Lord. Kasi dinidetermine kung paano ka-i-deal ni Lord, depende kung paano mo i-deal ang kapwa mo. God will determine how much He deals with you by how much you deal with others. Mahirap po yun. Tinitignan ka ng Diyos kung paano mo minamahal ang kapwa mo, doon ka niya dinidil. Doon ka niya hinaharap. Doon ka niya napapansin. Paano mo minamahal ang kapwa mo? Kasi ruling nga ito lifestyle. Yun lang ang function umibig na umibig. Kung wala kang relasyon na intimate sa kapwa mo, ka-Kristiyano, wala ka talagang relasyon sa Diyos. Yun ang totoo. Nakikita kung maayos
ang ganito, vertical ba po? Dapat, matik, pag maayos yung horizontal, maayos ang vertical. Pag maayos ang relasyon mo sa Diyos, matik maayos ang relasyon mo sa kapwa mo. Sino nakalagay dyan eh? Kalagay dyan, di ba? Sino mang napupuot sa kanyang kapatid? Nalalaman natin na nanatili tayo sa Diyos at siya naman ang sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang espiritu. Nakita namin at pinatutuhan ng isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan at nagpapahayag siya sa kanyang adyas magmahalang Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nanatili sa Diyos at ang Diyos ay nanatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kahit hindi natin kinakatakutan ang araw ng paghukom sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit na sa daigdig pang ito. Kung tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay isang sinungaling. Mahal ko naman si God pero talagang hindi ko mapatawad yan eh. Hanggang ngayon, tanim-tanim, dala-dala ko na sa hanggang sa hukay, galit ko sa kanya. Niibig mo ang Diyos, pero may galit ka pa sa tatay mo, sa nanay mo, sa anak mo, sa asawa mo. Murahin mo yan, dahil hindi ganyan ang pag-ibig. Kung tunay mong maayos ang relasyon mo sa Diyos, maayos ang relasyon mo sa tao, sa kapwa mo. Hindi po totoo yung iniibig mo ang Diyos, ginagalang mo ang Diyos, pero may kagalit ka. Hindi yan. Sabi dyan, no? Iniibig. Sino mang nagsasabi, iniibig ko ang Diyos. Verse 20 po, 4:20. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Yun ang kapatid mo, nakikita mo, hindi mo nga namahal, nahawakan mo yan. Nandyan sa paningin mo, abot kamay mo. Hindi mo nga iniibig yan eh. Yung pakayang Diyos na hindi mo nahawakan, hindi mo nakita, iniibig mo. Sa salita natin, kalokohan. Yung para bang ito, nuloko mo yata ako eh. Yan nandyan sa harapan mo, di mo nakita, di mo minahal. Yung pakayang nasa malayo at di mo nakikita, minahal mo. Ganon. Ganon yung gustong sabihin sa atin ng Diyos. Kung wala po tayong pag-ibig or nagre-refuse tayong umibig sa ating kapwa mananampalataya, then hindi po natin mararamdaman ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung intimate na pag-ibig ng Diyos sa atin dahil lifestyle po natin na ang umibig dapat. God is love. God is functioning in love. Siya ang source ng love. Nag-i-exist dahil sa love. Gumagana dahil sa love. Lahat, parang love na lahat ang gasolina para ma-exist lahat ng paganahin dyan. At tayo nadala doon. Dapat doon din ang lifestyle natin. Doon din umiikot ang ating mundo, ang ating buhay para sa Diyos, dahil sa Diyos. Kaya lang dahil sa Diyos, parang ganun. Dahil sa Panginoon. Kapag wala yung love, dahil nadadaya tayo sa Satanas, wala sa atin ngayon yung pagpresensya ng Diyos. Hindi makita sa atin. Kaya nga sabi ni God, if you abide in me, abide in you. Kapag nasa hangout ka, nasa love fest, nasa love place, nasa love area ka, then andun din ako, hangout, body-body tayo. Pero pag wala ka sa love fest, wala ka sa love lifestyle, wala ka sa love zone, ay hindi tayo dikit, hindi tayo close. Kasi ito yung area ko eh. Ganito kami mag-function eh. Ganito kami mag-roll dito eh. Kaya maraming mga Christian na hindi nakaka-experience po ng pag-ibig ng Diyos. Dahil loveless Christian din po siya sa kapwa nila. Wala sila sa love zone. Hindi po ito yung pagkapunta natin nga dito, nabanggit ko, para lang sa me, myself, and I. Ikaw at ikaw lang. At laging ikaw ang blessing. Kaya nga ang Diyos kapag umaabot sa atin, tinatanong niya kung paano dapat tayo maging blessing sa iba. Tinuturo ka kasi ang blessing hindi lang sa'yo dapat nakulong, kundi laging daloy sa iba.
Hindi na how we are blessed, but how we become blessing to others. Mga kapatid, sum up po tayo sa ating pinag-aralan. Iksi lang po ang ating message ngayon. It's just about understanding the love of God. Wala na pong ibang sandata pa na pwede po natin gamitin sa mundong ito para ma-experience natin ng Diyos, kundi ang sandata, ang pag-ibig, na walang iba kundi ang Diyos mismo. Bitawan mo na yung mga bagay na hindi sa Diyos. At ilagay mo naman sa buhay mo yung sa Diyos. Hirapan ka lang yan. Hirapan ka lang yan. Kasi we roll up sa love zone, family loving zone ng Panginoon. So we are God, we are of God's. Tayo ay belong sa pamilya ng Diyos, sa Diyos. Dapat doon tayo nag-exist, that we love each other, makita sa atin. Sabi ng Bible, ito po yung iwanan kong verse sa inyo, sabi ng Panginoon, hindi maaaring maging alagad ko kapag hindi kayo nag-iibigan at hindi makita sa inyo. Pag nakita mo yung tutubi ba yun? Yung sa Jollibee, bubuyog. Pag nakita mo yung bubuyog na yun, porque tutubi, no? Magkatubi. Pag nakita mo yung bubuyog na yun, na pula, kahit walang name na Jollibee, alam mo nang Jollibee yun. Makita mo lang yung malaking draw, ano niya doon, signboard sa taas, ang pakataas, 24 hours, tapos may bubuyog. Alam mo Jollibee yun. Malayo pa, nasasakyan ka, nakita mo yung letter M. Ano yun? McDo. Mga Kristiyano, paano makilala na kung anong-ano ka? Jollibee ka ba? McDo ka ba? Ano yung mga Kristiyano para makilala ka? Malayo pa, nakikita ang pag-iibigan. Yun ang pinaka-trademark ng Kristiyano. Nag-iibigan. Kung si Jollibee yung bubuyog at si McDo yung letter M, nag-identify yun na sila yun, kanila yun. Sikat sila doon, kilala sila doon. Drawing pa lang, alam mo na. Alam mo, saan tayo yung marka natin, yung sign natin? Hindi cross. Ang sign natin ay pag-iibigan. Pag nakita kayo na nag-iibigan, sabi ni Jesus, nagpapatunay na kayo ay mga alagad ko, mga disciple ko. Isang kwento po, isang Korean communist. Siya komunista, matapang. So, nag-order siya ng isang pag-i-execute doon sa isang Christian na civilian. Sige, papatayan, Kristiyano na yan. True story po ito. Sabi ng Christian, paano bang ginagawa niyan? So, naikwento na siya pala ay nagtuturo sa orphanage, yung Christian na gusto nilang ipapatay. Nagtuturo, nagpapakain, maraming mga nakinabang na lumalaki mga orphanage. O sige, huwag nilagyan ng patayin yung anak niya. Kaya yung anak ng Christian na yun, ang pinapatay, 19 years old, pinatay yung anak niya sa harapan niya. Instead na siya. And after times later, nagkaroon ng crime itong communist na to na Koreano. Siya naman ngayon ang naharap sa crime at i-execute. Nung i-execute na siya, dahil may nagawa siyang labag sa matas ng mga Korean warriors, di ko alam, army. So, lumapit yung tatay na nawalan ng anak, yung Christian. Umiiyak siya doon sa nag-execute at nakiusap na kunin na lang niya yung tubusin na niya ang kinilan niya, kumbaga. Arborin na yung kaso ng Korean communist leader na yun. At pinagbigyan naman siya, sabi niya, akin na lang tututuruan ko at hindi pa niya kasi alam dahil sa kinit niya, bata pa siya, sobrang tapang niya. Pwede bang i-arborin ko na to sa inyo, ako ang magaling sa kanya magturo. Punta kayo mo, inuwi niya